After ng lilimang laro sa Japan B-League, tanggal na si Jamie Malonzo sa roster ng kanyang koponan. Hindi maganda ang simula ng season para sa Kyoto Hanarys with 1 win 4 losses na kaagad na record at pinakakulelat pa sa West District. Sablay talaga na simula kaya nag-decide silang i-tweak na kaagad ang roster as early as now. At isa nga si Jamie Malonzo sa tinamaan doon. In 5 games din kasi, underwhelming na 1.2 points lang ang na-produce na ito. Very limited lang din ang minutes sa games na malamang connected sa pinapakita niya sa practice at maging sa preseason games nila. First game sa team in 7 minutes, 4 points, 2 of 3 sa field. Second game, 0 points in 3 minutes. Third game, 2 points, 0 for 3 sa field in 14 minutes. Fourth game, 1 second lang pinasok. At sa fifth game, 5 minutes lang sa floor, 0 for 1 sa field. In total, siya 2 for 7 lang sa 5 games na yon, just 28%. At sa last 4 games pa niya ay hindi siya nakagawa ng kahit isang field goal. Na makaka-apekto talaga sa tingin ng team sa'yo, especially kung import ka na player. Kinuha ka bilang plug and play na talent na tutulong sa team hindi para i-develop, at least para sa most ng mga teams. Pero bigo nga makapagpakita ng anything positive tong si Malonzo kaya isa siya sa mga naapektuhan ng recent changes sa roster. Sa statement din ng team, mukhang nakikipag-negotiate na sila para sa papalit sa spot ni Malonzo, either Asian player o naturalized. Wala pa silang dinidisclose pero sinabi na nilang ongoing na. Dahil sa balitang ito, hindi rin naiwasan ng mga Pinoy fans na maglabas ng kanilang sariling reaksyon sa pagkatanggal nga ni Jamie sa kanyang B-League team. Ang most na nababasa ko, bakit ka pa kasi umalis? At ban ka ng 3 years sa PBA, mga ganyan. Yes, malamang sa malamang apektado siya ng 3-year ban sa PBA unless magawa ng paraan ng Gents na may hawak pa rin ng rights niya dahil magagamit naman talaga siya ng team. Malakas din sila kay Kume. Sabi rin naman sa reports noon nakapagpaalam din siya kila Coach Tim at Boss Al so maybe wala namang na-burn na bridge. Yung sa PBA lang talaga since pag-alis nila ni Tolentino ay biglang in-announce yung 3-year ban. Kaya mahirap pa rin talaga if gustuhin man niyang bumalik dito. Sana may nag-aantay ng mga ibang opportunities sa kanya overseas para hindi masayang yung pag-alis sa Gents. Sa Japan, titignan kung may kukuha pa sa kanyang ibang B-League team. B1 o kahit B2 pa yan, okay na. Samantala sa Korea naman, puno na yung mga teams doon. Lahat may Pinoy import na, tas iba pa yung requirements nila. Kaya we'll see na lang na kung saan dadalhin tong si Malonzo sa career niya. Sa Japan man, Taiwan, iba pang bansa, ibang local league sa Pilipinas, o miski sa PBA kung a-appeal siya. Yan lang talaga yung risk din na kailangan i-take ng mga Filipino players pa maglalaro overseas. Kailangan sureball din talaga yung contract mo, yung role mo sa team para maiwasan yung ganyang biglaang pagkatanggal tas hindi mo alam kung saan ka nasusunod. Lagyan kay Arvin Tolentino, 3-year deal ang pinirma niya sa SK Knights sa KBL, something like that. Mas safe, but at least may guaranteed kang pera kung ayawan ka man sa kalagitnaan ng contract. Kahit tenga ka, may pera ka. Para kay Jamie, totoo rin naman yung sinasabi ng mga fans na sayang din yung sa Hinebra. Malaki rin naman kasi talaga pera ron. Yung sahod, yung bonuses matitindi at iba pang perks lalo na sa pinakasikat ka na team sa Pilipinas. Pero again, ganun talaga, risk taker tong si Jamie, 29 years old lang din siya at gusto mag-explore sa kanyang career, hindi mo naman siya masisisi. Kung nag-end up man na ganito, ayan na yung result ng pagsugal niya. Hindi naman talaga lahat ng Filipino players magiging kasing successful in na Parks, Dwight, Belangel at iba pa. May mga players pa rin talaga na makaka-experience ng ganitong outcome. Hindi na rin naman bago ito. May ilan ng mga naunang Pinoy na na-release din ng kanilang overseas team. Kung pinagkaiba lang pag PBA player ka, pahirapan bumalik. Meron kang dagdag na kailangan i-consider bago yung jump. Kumpara sa mga bata na galing college na hindi pa nagpapadraft sa Pilipinas. Wala ganong problema. Pero sa case naman ni Malonzo, malamang sa malamang may guaranteed pa rin siyang pera galing sa Kyoto. Need lang talaga magamit ng team yung slot para sa better na Asian import o naturalize. Ang pinaka-concern niya na lang ay kung anong sunod sa career niya at how soon siya makakahanap ng panibagong team. Hopefully naman mabilis lang. Yun nga lang, hindi pabor sa chances na yung kanyang recent performances. Titignan din kasi yun, tas hindi impressive ang kanyang numbers. Pero sabi naman ni Jamie sa kanyang Instagram story, may mga kausap na siyang ibang B-League teams. So wait na lang natin sa mga susunod na araw, linggo, o buwan. Good luck, Jamie.